Hello mga kasuki, share ko lang sa inyo itong cabinet namin na to. Ito yung lagayan namin ng damit ng asawa ko, ayan. Pero yung damit na yan iiwan, ay damit ko na lang yan. Dahil yung damit ng asawa ko ay nilipat na dito, yan. Kasi, napapasukan ito ng ipis. Kaya naman yung loob niyan ay puro ipis. Kaya itong sa baba ay wala na masyadong laman dahil puro ipis. Ano na nga yan, tain ng ay dumi ng ipis. So, yan, subukan kong i-DIY yan. Pero, bago yan, ay kailangan natin munang magligpit. Ligpitin muna natin itong kalat at bubuksan natin yung ating bintana. Ayan, tignan nyo mga kasuki, oh. Ang daming dumi. Mga dumi ng ipis. Ayan, oh. Dito marami din yan. Dito dumadaan yung mga ipis. Ayan, oh. Ayan, oh, ayan, oh. Oh, meron pa nga, ayan, oh. Tatakbo-takbo. Diyan dumadaan yung ipis sa mga butas-butas na yan. Tapos dito, may mga butas-butas din dyan sa gilid, oh. Daming mga abubot na nakalagay dito. Ito yung itaas ng cabinet. Ayan, may nakalagay na ganito kasi nga pinapasok ng mga ipis. So, ayan, pinahiga ko yung cabinet para maganda ko siyang mailatag. So, hindi ko pa pala nababanggit sa inyo kung ano yung gagamitin kong pang DIY dito. So, wait lang. Sadan! Ito na yung gagamitin ko mga kasuki pang DIY dito sa aking cabinet para hindi mapasukan ng ipis. Ayan. Order ako ng foam bricks.
wallpaper foam breaks. So, ito yung ididikit ko dito sa loob. Yan, ito. Pang didikit ko para sa ganon, yung mga butas-butas dito na dinadaanan ng daga ay ng ipis ay hindi na mapasukan ng ipis. So, tingnan na lang natin yung after, di ba? So, ito yung before. Pinakita ko na sa inyo kanina yung before. So, mamaya, waiting na lang kayo sa after. So, ayan, hindi ako nakontento doon sa pahiga. Pinatayo ko na naman yung cabinet. Nahirapan ako doon sa pahiga. So, try natin ngayon yung nakatayo. Ang hirap. Ayan pa lang yung kakabitan ko. Sana all. So, ito mga kasuki, nakikita nyo yung sahig niya. Medyo pa ganun siya. Ayan. Parang lubyok na siya. Tingnan mo. So, ang gagawin ko dito ay lalagyan ko siya ng karton. Ayan, ganyan. Lalagyan ko siya ng karton. And then, saka ko siya kukubera ng ayan. Saka ko siya gaganyanin. Para sa ganon, magpantay pa rin yung kanyang sahig. Hindi na siya lubyok. Kasi masyado na siyang ganon, no? Parang pa-curve na siya. So, para magpantay siya, lalagyan ko na lang siya ng ano dito. Ayan, ganyan. Yan, ganyan na lang yung paglagay ko. Tapos dito, lalagyan ko na lang siya ng paganyan. So, diskartehan natin para pumantay yung sahig. Ayan ang mga kasuki, yung nilagyan ko ng karton. Ayan. Okay na siya. Medyo pumantay na siya, hindi na siya kagaya kanina na masyadong curve. Di ba? Nagawa natin ng paraan. Yung mga tagiliran na naman yung isusunod kong lagyan. Ayan na mga kasuki. Ayan na yung after. Hindi man siya nalagyan lahat, pero okay na yan. Nagkulang lang yung aking foam breaks. Kaya hindi nalagyan yung mga tagiliran, pero okay na yan. Kahit kinulang. Diba? Yung mga butas-butas dyan, hindi na mapapasukan ng mga ipis. Ayun lang naman yung importante. Sa susunod, bibili na lang ako ulit ng foam breaks para mablagyan yung mga tagiliran. So, ayan na yung after niya, mga kasuki. So, ngayon ay ilalagay ko naman dyan yung mga damit. Sigurado hindi na mag-aamoy stock yung damit dyan. Mag-aamoy bago na talaga, charis. Kasi pinapatapon niya ng asawa ko dahil nga amoy stock na yung damit. At bukod pa nga doon ay amoy ipis pa dahil nga maraming ipis, maraming dumi ng ipis. So ngayon malinis na yung puting-puti, o di ba? Maayos na tingnan. So tingnan natin mamaya kung anong itsura pag nakalagay na yung mga damit.